So mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung anong sinasabi ng Quran tungkol sa Biblia o Bible. Pero bago pa man tayo mag-focus sa tanong na ito, ay ang infallibility naman o sa madaling salita sa Tagalog ay hindi pagkakamali ng salita ng Diyos. At ang ating Bible verse ngayong araw ay mula sa Psalm chapter 19 verse 17. Ayon sa ating scripture ngayong araw ay sinasabi dito na, "And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Ye the work of our hands establish thou it." Sa isang simpleng talata na ating scripture ngayong araw, mararamdaman natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kagandahan, ang kanyang pag-establish sa gawa ng ating mga kamay. Pero paano nga ba natin nalalaman ang mga katotohanan ito na patungkol sa Diyos, sa buhay at sa kaligtasan? Ito ay through His Word, matatagpuan natin sa Bible. Ang infallibility naman, kapag sinabing infallible, ibig sabihin nito ay hindi nagkakamali, hindi nagdadala ng mali, at hindi nakapagligaw. Hindi ibig sabihin na sinasagot ang Bible lahat ng scientific o historical na tanong, pero ibig sabihin nito ay lahat ng tinuro sa Bible tungkol sa Diyos, sa kaligtasan, sa buhay at sa pagsunod ay 100% mapagkakatiwalaan. Bakit? Kasi galing ito mismo sa salita ng Diyos na perfecto. Hindi siya nagsisinungaling at hindi siya nalilito at hindi rin siya nagbabago. Kaya ito ang 3 punto nating araw. Unang-una, the Bible is preserved by God to guide us. Ang Biblia, kahit ilang libong taon man ang lumipas, ay pananatili nito ng Diyos. Hindi siya nawawala, hindi siya binura, kundi inalagaan mismo ng Diyos para sa atin ngayon. Sa dami na nagbago sa mundo, hindi nagbago ang salita niya. Hindi ba ito nakakakilabot isipin dahil sa bawat page ng Bible natin ngayon ay may layunin ito to guide us through life. Ang Biblia nagsisibiling manual natin sa buhay. Sa dami ng kasinungalingan at fake news ngayon, ang Biblia ang isa sa pinaka-trustworthy na source ng katotohanan. Kalawa, the Bible cannot mislead us in faith and practice. Hindi tayo ililigaw ng Biblia. Kahit minsan na parang mahirap sundin o minsan parang kontra sa kagustuhan natin ng Biblia, tiyak ito na may tama. Hindi ito manual na para lang sa relihiyon, kundi manual ito ng ating buhay. Para itong mapa at kung susundin natin ito ay hindi ito mawawala o hindi tayo mawawala. Hindi ka madadala sa kapahamakan, kundi sa buhay na may layunin, may kapayapaan, at may katotohanan. Tatlo, the Bible is trustworthy and will lead us to God. Ito ang pinaka magandang pakinggan sa lahat. Kung susundin natin ang Biblia, hindi lang tayo mapapabuti o mapapalapit sa Diyos mismo. Hindi lang ito basta gawa-gawa o isang opinion. Ang Biblia ay parang personal na pahayag ng Diyos para sa atin. Kumbaga, ang Biblia ay parang cellphone natin na kailangan natin sa pang-araw-araw. At sa pagbabasa o pag-uunawa natin sa Biblia, mas napapalapit tayo sa Diyos, lalo na kung ito ang ating susundin. Kaya naman kung gusto natin makilala ang Diyos, simulan natin basahin at unawain ang kanyang salita. Para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una, obey the principles of the Bible. Hindi sapat na alam natin ito, dapat sundin na natin ito, i-apply natin ito sa ating buhay. Halimbawa na lamang, magtuturo ng Biblia na maging mabait, maging tapat, mapagpatawad, ay gawin natin ito. Kasi hindi lang ito basta suggestion ng ating Panginoon, ito ay utos na mula sa Diyos na may dalang pabor. Kaya dito nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.